Doon nakakit kasi yan, dapat dito. Hindi pa siya bumaba, nasa itala lang siya. Basta ka na. Boss. Diyan mo si boss. Boss, balang mo. Jake! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Kalo buha bata? Kalo buha Bobby? God, mercy.
Sana po hindi yung pagkakyan. Hindi yung pagkakataon sa atin. May laki sa hirap eh. Naiintindihan namin, naiintindihan ko po kung anong kalalagayan meron kayo. Kasi yung tinilalagyan ninyo, tinalagyan ko rin dati yan. Kaya kung pwede kay Konsehal Amicia ang maging konsehal, pwede rin sa inyo, sa anak at ako ninyo. Kaya tanggalin na natin ang mga trampo, pwede? Huwag na kayong boboto ng mga luma. Paulit-ulit na lang eh. Di ba? Ako, luma ako. Bakit hindi ako trip? Huwag nyo na lang kayo boto. Boto nyo bago. Kasi kung kami ng di mga luma, kung ano yung ginawa namin mga nakailang termino kami, gano'n din ang gagawin namin. Kagaya ko, nagtrabaho ako, may eleksyon na walang eleksyon. Kung bibigyan nyo ang pagkakataon, yun ang gagawin ko. Ngayon, kung bibigyan nyo yung mga trapo, o gano'n yung gagawin nila, balikan nyo na lang. Di ba? Subukan natin yung mga bago. Di ba? Subukan natin, maniwala kayo. Pakakawa nyo na, mga kamag-anak. Ang hirap mo mag-isa lang. Ako lang ng ako. Bigyan nyo lang kakampi. Pakakawa nyo na. Tapusin natin yung mga trapo-trapo na yan. Bigyan natin ang dala. Tandaan ninyo, kayo ang nag-uupo. Kayo ang nasusunod, hindi yung kami. Kaya dapat pag binigyan nyo may pagkakataon, kayo pa rin ang masusunod. Hindi yung konsehal. Hindi yung mga iupo ninyo. Tax dito nagabayad ng tax. Huwag kayong mag-alala. Kaya tayo mag-uupo ng magagaling na leader para i-handle yung taxes na binabayad natin. Sino yun? Tayong lahat. Para ninyo, para confident kayo. Pwede kayo magtanong sa yung pondo na taxes sa taong bayan. Para confident kayo, lahat tayo nakabayad ng tax. Kahit bumili ka lang ng candy, may tax po yun. Kaya lahat tayo nakabayad ng tax. Kaya may karapatan tayong tanongin kung saan na dinala yung budget ng taong bayan. Pwede? Maging confident kayo, maging matapang kayo sa Panginoon dahil kamahagi kayo ng pondong yan. Kamahagi tayong lahat ng pondong yan, ninanakaw lang nila. Sila lang. Abang kanila, buo-buo, tayo bagay-bagay lang. Minsan mama pa. Di ba? Makakangasa ba kami sa inyo? Natutulungan natin ang your Miss Joyce? Promise? Sabi na, umatay mo siya. Vice Mayor Chief Atienza. At bago ko po ibigay sa inyo ang ating pong susunod na tagapagsalita, tayo po ay magbabalik tanaw at magpapaalala sa lahat ng mga nagawa ni Yorme sa lungsod ng Maynila na talaga namang nagbigay ng kapakinabangan sa bawat pamumuhay ng Batang Maynila. Kaya po, sabay-sabay po nating panoorin to. Ang siyudad ng Maynila ay tinagurian na perlas ng silangan, the Pearl of the Orient, isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang siyudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang tayi sa mga tagalungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, Lagos Nilag Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng Post Office. Ang mga liwasan ay kanyang ginaganda. Ang Valpilla, Arceros Forest Park and the Circle, at ang paraiso ng Batang Maynila, at ang mga pangunahin na kalsada kagaya ng Palaw at Taft Avenue ay kanyang inayos din. Inilawan pa niya ang Taft Avenue. Kasama ang pagpapalaganap ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate ng syudad.
At sa tugatog ng kanyang kasipagan, isang trahedya ang tumupo sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na dumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa paghupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron ng muling tahanan. Nag-alab ng husto ang kasipagan ng Batang Maynila, kaya marami pa siyang ipinatayo ng mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences, Pedro Hill at San Lazaro Residences na hinamo sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School, at Ramon Magsaysay High School, all 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya to ng mga pagamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Ospital ng Maynila, na may mga makabagong kagamitan tulad ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lolo't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila, tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, Ensure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing Kapaskuhan. Yung mga seniors na gusto pang magtrabaho, may programa din si Yorme para sa kanila. Hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo. Pati PWD, solo parent, teachers, and students of PLM and UDM. Nagbigay pa si Yorme ng 11,000 laptops sa mga teachers, 110,000 tablets naman sa mga estudyante para sa kanilang online learning with internet. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa? Ang pandaigdigan na pandemya. At sa paghahasik nito ng peste, kaagad nagpatupad si Yorme ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya, na merong dedicated na vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Bumili rin siya ng mamahaling gamot kagaya ng Remdesivir, Tocilizumab, at Molnupiravir para sa lahat ng nangangailangan noong panahon ng pandemya. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ni Yorme para labanan ang pandemya. Dahil sa kakulangan ng mga pagamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilisang nakaisip ng solusyon. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, ang pagamutan na itinayo sa loob lang ng 52 araw na tumugon sa kakulangan ng mga hospitals sa panahon ng pandemya. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas ng itinayo niyang pagamutan. Dahil sa sama ng ekonomiya dulot ng pandemya sa buong mundo, ipinatupad ni Yorme ang Food Security Program na sa loob ng 8 buwan, siya ay namahagi ng food boxes sa 700,000 families. Awa ng Diyos, walang nagulong sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Hindi rin niya nalimutan
ang matagal nang pinapangarap na kapatirang Islam. Ang magkaroon ng sariling libingan sa syudad ng Maynila. Sa pamumuno ni Yorme, pumaliwalas, pumanatag, at naibalik ang tayog ng Maynila. Kinilala ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kalokal at international na organisasyon. Rest assured to each and every one of you here, when we fail, babangon kami agad. We'll do it again. When we succeed, we guarantee you we'll innovate. We'll make it further and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. Now together, let's make Manila great again. Ang pagbabalik ni Yorme. At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, laltigid ang aking naging kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domingos. Hi! Hello! Hi! Kumain na ba kayo lahat? Buti naman. Kaya lang, maya-maya, malamang awayin kayo ng mga asawa nyo. Kasi mag-alas 6 na wala pa nagsasaing sa bahay. But anyway, una, salamat sa Diyos. At nakarating kayo ng ligtas. Dahil gusto namin kayo makita sa Ninoy. Sana nakita ninyo yung buong Maynila. Every day, twice a day. District 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung mga kasama natin kaagapay. Pinuno ang Ninoy. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong dahilan. Maaaring iba sa inyo may trabaho, may gawain, emergency, may sakit, and so on and so forth. Kaya, pinilit namin na akatin pa rin yung iba natin mga kasama. Kitain pa rin natin sila at makausap pa rin. At makapagbigay ng tagubilin sa susunod nating 68 days to go. 68 days to go na lang. Kaya, salamat sa inyo. At salamat din, kanina nga nabanggit ni Chi, na ang kaagapay, para sa aming mga bagong miyembro, no? Alam niyo, kaagapay, nagsimula yun. Actually, parang ganito ng karami yan. Kasya na yung buong distrito sa Tondo when we started it in District 1 in 1998. Then, in 2007, lumawak na tayo at lumaki na lumaki. We are now more than 50,000 strong kaagapay in the entire city of Bakit tayo dumami? Siguro, masasabi natin na kahit papano naman, kayo, yung mga antigong kaagapay dito, na nakipaglaban sa akin ng puya. Yung poster nyo, pagkagising nyo sa labas ng bahay ninyo, tinanggal na, naiinis kayo. Lahat ng hirap, parusa, no? Na dinaanan natin, ng mga laban natin nakaraan. Pinaglaban nyo isang tao. Napanood nyo yung video. Yes. Worth it ba? Yes. Talaga. Yes. Worth it yung puyat nyo, yung pagod nyo, yung hirap nyo itaguyod at ipaglaban ang isang kandidato na pinaniniwalaan ninyo na totoong maglilingkod sa ating lungsod. Worth it ba siya? Yes. Are you proud? Yes. Talaga. Sobra. So may mukha kayong ibabalik sa inyong mga kaanak at kamag-anak at kapitbahay na nung araw na kinukumbinsi nyo nung araw na lalo-lalo na nung 2019 mabigat ang kalaban natin noon. Napakahirap nung laban natin noong 2019. Dalawang higante yun na kalaban natin. Pero dahil sa inyo,
Dahil sa inyo, dumami tayo at nagwagi tayo. At I hope, nandito ako sa harapan nyo ngayon, at least kahit pa paano, tamos ang ilong kong sasabihin. At tatanungin kayo, I hope I did not fail you. I hope na pagtagumpayan natin ang lahat ng pinangako natin sa taong bayan. In fact, noong 2019, ang hirap ko ng paniwalaan. Kasi lahat na pinapangako ko noong 2019 eh. Naalala nyo? Parang ang dami-dami kong kinukwento. After 3 years, despite kahit na may pandemya, nangyari lahat yung pinangako. So, babalik kayo ngayon sa inyong mga kaanak. Ilang araw, ilang gabi, so mula ngayon, hanggang pagdating ng araw ng pag-uhukom. At least, meron kayo magagamit ng mga bagay na sa tingin ninyo, nagtotoo lahat ng ipinangako ni Isko para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. At bakit yun kinukwento? Sapagkat, mga kagapay, napapansin ko lately, lalong to papalapit ng papalapit. Dati, hapunan lang nila ako. Ngayon, agahan na nila ako, tanghalian na nila ako, hapunan na nila ako, ako pa pulutan sa inuman. Nung mga kalaban natin. Napansin nyo? Yes. Tapos, napansin niyo kumukuha pa sila ng ibang tao hindi taga Maynila na para magsalita ng masasakit laban sa atin. Hindi naman taga Maynila. Pero magtataka ka. Di ba? Parang, hindi ko maintindihan. Ako lagi ko sinasabi ko sa kagat, hindi, mag-report na lang kayo kung ano ang ginawa ninyo sa tao sa lungsod ng Maynila. Bakit? Kandidato ko eh. Hindi ka aangat kapag inihila mo ang isang paa ng isang tao para ikaw naman ang umangat. Hindi. Ayaw ko yun. O kaya kayo binabanggit ko yan, dala nang ipapaalala ko ulit sa mga antigo at sa mga bago. Manatili kayong mababa ang loob. Huwag kayong makikipag-away. Bakit? Kaya tayo sinisiraan ng kaliwat kanan. Dati isa lang. Si Utang. Yung isa naman si Benta. Kaliwat kanan eh. Ako nga sabi ko sa inyo, pulutan nila eh. Okay lang yun. Hindi naman ako sa politika eh. Okay lang yan. Pero, yun yung bagay na huwag natin papatulan. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang conversation. Tama. Gusto nila, ubusin ninyo ang oras ninyo kakasagot sa kanila. Matalino naman ang mga taga Maynila eh. O bakit? Ang tanong namin, nasaan kayo ng pandemya? Nung panahon na kailangan namin kayo. Bay, parang mga kabuti, nagsulputan na lang bigla ngayon. Noong madilim ang ating buhay, na parang bang wala ng liwanag na mararating. Sino ang kasama ng tagalungsod ng Maynila? 24 oras. In fact, marami sa inyo nakasubaybay. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Not a single night, not a single day. Dahil alumpihit ako, hindi ako mapakali. Paano ko itatawid yung gutom, yung takot, yung pagkakasakit ng 2 milyong bibig at mamamayan sa ating mundo. At least, uuwi kayo ngayon. Babalik kayo sa mga bahay ninyo. At least matangos ang ilong ninyo, kayo na mga nangabuhay dito. Kasi iba namatay na eh. Hindi na natin sila magiging testigo. Kayo na ang testigo. Kayo na ang magpapatunay. Matangos ang ilong nyo, kaya nyo sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Yes! Matatalino
totoo lamang. Ngayon, kung paano ko ginawa yun, hindi ko makalala kwento yung paniwa. Ito pamamara. Yan ang sabi ko nga, no? Nakala niyo may sinabi ako sa Facebook live ko nung nagkakagulo ng tao, natatakot ng tao. Sabi ko, lolo ko, mga nanay, tatay, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibibenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito kita bunting makaraos lang tayo. I said that in a public video. Why? Kasi gusto mong i-assure yung mamamayan mo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang pagiging mayor ay parang isang ama o isang ina. At ang anak mo ay 2 milyong mamamayan. Umaasa sa iyo. Tanong, taas ang kamay ng may anak nito. May apo. May pamilya. Real to. Kapag walang makakain ang pamilya mo, gagawa niyo ng paraan. Yes. Talaga? Yes. Ito ba na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa? Yes. Tama? Kaya nga lahat ng cambio, lahat ng buwelta, inaabot mo eh. Tama, mali? Pag nakita mo na yung nakaturban, ayan na si Bombay, pwede na bumali. Tama, mali? Mairaos lang. Maitawid lang. Tama, mali? That's also being a mayor. Hiningi mo yan eh. Pahala ka eh. Pala-desisyon ka eh. Gusto mo maging mayor, akalain ko bang magpapandemya, ikaw ang humingi niyan sa tao na mag-mayor ka. Hindi ibabalik mo sa tao, reklamo. Ang ibabalik mo sa tao, solusyon sa problema at katayuan ng iyong bayan. Kaya itong laban natin, magaang itong laban natin. Bakit? Magre-report lang tayo sa taong bayan. Bakit naman ganun? Siyempre, naniniwala ko, matatalino ang mga taga-Maynila. Hindi tayo makukuha sa dila-dilata lang. Sa bigas-bigas lang. So ako naman, ang payo ko, pag nadapuan kayo nun, kalawitin nyo, sayang din yung pasahin din. Sayang! Wow! Tirahin na tirahin. Pero naman ng taong bayan yun eh. Yes, tama. Totoo lang. Sayang din naman. Kung baka 5 kilo ka, baka ati po mga 3 araw, 4 na araw na yun. Tama ba? Tama. Kaya ako, wag tayong maninira. Wag tayong makikipag-away. Magpakababang loob kayo. Katulad ng dati pa. Kasi habang kayo nagpapakababang loob, pinapahaba nyo naman ang kamay nyo. Akapin ninyo ang kaya nyong akapin. Sabi nga sa mag-asawa, pag bagong kasalan, sabi, humahayo kayo at magparami. Tama ba? Hindi ng anak ha. O ng nakasama. Kaya tayo, lagi tayo, we can stay humble. Always humble. May takot sa Diyos, may paggalang sa kapwa. Pero we have to be firm. Katulad natin, pagdating sa partikular na problema ng tao, matigas ako. Hindi ako bibigay. Kahit kakampi kong politiko, pag mali siya at maapektuhan ng tao, nilalabanan ko. Bakit? Firm ako dun eh. But we can still stay humble. Bakit? Anumang tigas ng bulalo, lalambot din yun. Kaya yung mga kaanak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, kaklase, kausapin, magparami tayo. Ipapaliwanag natin yung dividendaso. Bakit? Kasi tayo may prueba. Tama ba? Di ba sa karera, ano tinitingnan sa dividendaso? Yung loob, yung prueba. Ang dami nating resibo. At iyan, hindi lang sa picture, hindi lang sa video. Naramdaman ng tao. Imagine mo,
sa buong Pilipinas, lockdown, ang Maynila may eskwela. Bakit? Naka-tablet ang estudyante. At walang tosgas ang magulang. Bakit? Kasama na internet dun eh. Tama, mali? Teacher, naka-laptop. Wala rin tosgas. Oh, meron din siyang libre ng internet galing sa gobyerno. Tama, mali? Tama. 8 buwan, kumain tayo. Hindi pa nga nauubos yung food box. Tumarating na naman yung isang food box. Kaya nga iba, ino-online sale na. Nakikita ko sa Facebook eh. Kasi sobra na eh. Gusto nyo na gawin Shopee eh. Ako, okay lang yun. Ibinigay ko na sa iyo yun eh. Kung i-abilidad mo, gusto mo gawin pass, dahil nagpupula na rin yung ihi mo, dahil kung sa bilis okay lang sa akin. Tama mali? Hindi mo, walang bakuna sa buong Pilipinas. Sa Maynila, nagbabakunahan 24 oras. Ang testing, ang mahal-mahal sa Maynila, 5-5. Ang gamot, tayo pa hinihingan. Ako, naging kabisado ko yung mga pangalan. Ang hirap din kasi yung mga pangalan niya. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Ang langin mo. Ang halaga. Kahit bilyonaryo, I'm telling you straight, kahit bilyonaryo, hindi makabili. Bakit? Wala siyang access. Pero ang lungsod ng Maynila, mabilidad, naka-access. Dang-dang, mabuhay lang. O habang nangyayari ang pandemya, may tinatayo. O tingnan, ito, maganda to. Timing na timing, 2 araw pa lang. Sariwang-sariwa na. Sino makapag-iisip na darating ang araw painit ng painit ang panahon? Nung araw, kinakancel ang eskwelahan dahil may ulan. Tama ba yun? Ngayon, kinakancel ang eskwelahan dahil init. Tama mali? Ibig sabihin, palala ng palala ang ating kapaligiran at pahirap ng pahirap sa mamamayan. Tama mali? Tama. Akalain ko, 4 na eskwelahan, 10-story, fully air-conditioned public school na gawa ng pandemya. Na siya naman palang bagay na sasagot at tutugon sa future situation. Imagine mo. Tapos kung ginawa ko daw sobra, ano raw, masyado daw malaki, masyado daw ano. Anong gusto nila? Mema? May masabi lang? May magawa lang? Eto, ang problema nga dyan, actually, 4 na eskwela na yan. Ang problema nga dyan, yung magulang, nagkakaproblema. Nanghihingi ng jacket yung anak. But, kidding aside, tingnan nyo the vision, the foresight of your leader. Who would thought that giving such good environment in the classroom will be a must today? Magiging kakailanganin dati parang luho. Ngayon pala'y kakailanganin na siya. It's now a must. Why? Kung nakita yung heat index, pwede ka na magprito ng itlog sa kalsada. Tama mali. So what more we can do in the future? Diba? So, marami kayong maikukwento. Kaya hindi natin kailangan sagutin yung gusto nilang conversation. Kasi, pansinin ninyo, hindi ko alam, yung iba sa inyo dito nakarating na doon sa patawag nila. Tanong ninyo, tingnan nyo, ano sinabi? Si ganito, si ganyan, si ganito. Pero wala kayo narinig ng programa. Makarinig ba sila ng programa? Walang kwento. Alam mo bakit? Walang kwenta eh. Tayo, maraming kwento, kaya equals to kwenta. Kasi tayo nung dati, yung suma. Yung sinuma mo, equals to responsibilidad, hiningi mo. Binigay ng tao. May mandato ka.
Ginaganin mo ba ang tungkulin mo sa taong bayan? Yun ang itatanong ng tao. Ano ang ginawa mo sa amin? Eh tayo na may pandemya pa. Nakaraos pa. O, ngayon, puro sila utang. Hindi naman bago yung utang na yun eh. Luma na yan eh. Bakit? Bago pa sila mag-mayor, nandiyan na yung utang eh. Eh bakit nung araw gusto mo maging mayor? Eh alam mo namang may utang. Nung sinisingil ka na ng taong bayan kung ano ginawa mo, ang sinisi mo may utang. Hindi, totoo. Real talk, di ba? O tapos ito maganda, cutting ribbon. Sila daw may gawa. Pero yung pinambayad doon, utang, kasalanan ko. Nabasin niyo? Sabi ko na eh, matalino mga taga-Maynila eh. Hindi mo talaga matutulog sa mga taga-Maynila. Oh, pero ito, moving on. Basta kayo, pakababang yun. Kaya mga away, huwag nyo silang tularan. Unang-una, yung boto mo ay pareho lang ng boto niya. So pag alam mo yung sa sarili mo, kaya mo siyang bigyan ng palaga. Kasi ang bilang ng boto mo isa, ang bilang ng boto niya isa, pantay lang kayo. Nilumoy paramdam sa kanya yung pagpapahalaga. Pag kinakausap mo ang asawa mo, kinakausap mo ang anak mo, ang pamilya mo, o pagkatapos mo sa loob ng bahay, bandang wakali, yung kapitbahay mo sa Marites. O sabi mo, o pagkatapos si Marites, yung sa kanan, si Torres. Tol, anong Marites? Kumbaga, gagamit tayo kung ang ipinakikita ninyo ay paggalang sa kapwa mamamayan at kababahan. Ngayon, tatanungin ko lang, survey lang. Hindi ko mo kayo kaagapay. Tatanungin ko kayo bilang mamamayan. Napapansin niyo ba? Yung napapansin ko din, na dumudugyot ulit ang Maynila. Yes! Noong panahon ko ba luminis? Yes! Umayos? Yes! Thank you very much. Pangalawang survey. Lately, kinakabahan ba kayo maglakad ng madaling araw ng mag-isa? Yes! Bakit? Nagimasin ko na naman mga talongis. Tumpukan na naman talongis ngayon. Sa Arte, Rahabago, Juan Luna, Abad Santos. Pati nanay, kinakabahan. Bakit? Papasok sa eskwela yung anak niya, hindi niya alam. Baka mamaya, buti sana kung nakalawin lang yung cellphone. Yung cellphone, pwede lang ipangutang ulit sa Bombay. Eh mamaya, madisgrasya yung anak. Tama mali? So, may takot ulit tayo dahil napapabayaan ng peace and order situation sa Maynila. Yung ba nararamdaman natin? Naalala niyo ba nung panahon ko, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Noong araw, ang Maynila parang ano, GMA, Master Showman. Walang... Totoo naman. Bakit? Kasi gusto ko iparamdam, mapamahirap ka, mapamayaman ka, habang natutulog ka, at ikay malapit ka sa purgatorio, sa langit ng tulog mo, panatag na panatag ka, the back of your mind, ang nasa isip mo habang nasa loob ka ng bahay, ay hindi, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila, sa kalsada namin. Tama mali? Tama. Gusto nyo bang ibalik yun? Yes! Pangatlo, so kalinisan, kaayusan, at kapanatagan. Gusto niyo ba ulit magkaroon ng opportunity of growth ang Maynila? Tayo yumabong ulit. Bumalik ulit ang tiwala ng mga negosyante. Eh bakit mahalaga yun? Una, trabaho. Pangalawa, buwis. Tama mali? Gusto niyo maibalik yun? Nakita ninyo, kahit iba't ibang bahagi ng mundo, kahit mga ambasador, kinilala ang Maynila sa bilis ng paglago. When I became mayor, nung binoto niyo ako mayor noon, noong 2019, out of 17, number 16 ng Maynila. Bago ko umalis, number 3 ang Maynila. Ngayon, ang gawin ko,
siya sa atin yung kiniklaim ko. Bakit? Tayo yun eh, mga batang Maynila tayo. Now we are out of 17, we are now number 17. Talo pa tayo ng Pateros sa economic growth. So ano ibig sabihin? So yung kadugyutan, yung kriminalidad, masama pala talagang epekto sa hanap buhay ng tao. Una, sa damdamin ng tao, sa mata ng tao. Siyempre kung nakikita mo ng mga dugyot, puro banil at libag eh. Nag-visit ang tao, nakukonsumi ang tao. Tapos wala kang kapanatagan, naiinis ang tao, natatakot ang tao. Anong sa tingin yung isipin ng mga negosyante? Aalis ng Maynila. Tama, mali? O tayo ngayon, siyempre, magkakabrad na tayo ngayon. Walang negosyo, walang trabaho, equals to tambay. Nyanyaga ka na naman sa kado, pero yan ang latest. Dito to. Ako binibiro-biro ko yan, pero sa totoo, yan ang epekto. At ang pamahalaan, hindi tao wala tayong panira. Basta pamahalaan. Pag ang pamahalaan, hindi nagtatrabaho. Pag ang pamahalaan, hindi nagpa-function properly. Kapag ang pamahalaan, hindi nagpa-function efficiently, ang resulta, decline. Decline. At yung pag-decline, unti-unti yan mararamdaman ng utaw. Tatama yan sa tayo. Kaya ngayon, gusto nyo bang ibalik ang sigla ng Maynila? Yes! Tanong, handa na ba kayo? Yes! 6 days to go. Handa na kayo? Yes! Handa na kayong ibalik ang kalinisan at kaaliwalsan ng lungsod ng Maynila? Yes! Handa na ba kayong ibalik natin at maibalik sa taong bayan ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Yes! Handa na ba kayong magkaroon ng oportunidad at makilala muli na ang Maynila ay window of opportunity for every citizen in the city of Manila? Yes! Then, sabay-sabay tayo. Magtulungan tayong lahat. Tulungan nyo kami. Sama-sama. Huwag kayong maghahalo ng iba. Dahil ang ibinibigay ko sa inyo yung cockpit na. Pag inalis nyo ang kalabasa dyan, hindi na cockpit yan. Tama, mali? Tama! Oh, pag inalis nyo isang gulay dyan, sitaw, hindi na yung cockpit. Oh, tama, mali? Ito naman, nagawa niya na ito dati. Nagawa niya na ito dati. Bakit? Tingnan ninyo. Una, sa Tondo, sa District 1, nag-produce ng isang konsihal. Ang Kaagapay. Top na check. O sumunod, ng Kaagapay, lumawak sa Maynila. 36 councilors out of 36 nanalo dahil sa tulong niyo. 8-0 ang kalaban. Sumunod, nakapag-produce kayo ng maraming congressman. Yung isa dyan, nakaupo rito sa District 2. Tinulungan niyo yun. Marami sila binoto yun. Bakit? Yun ang napag-desisyon na ng Kaagapay nung nakaraan eh. Tama, mali? Tama. O yun yung sinasabi ni Carlo kanina. Totoo naman. Eh, hindi naman tayo nagkukubli. Ano, tumulong ba tayo sa kanya? Thank you very much. Nakatulong tayo sa kanya sa katagumpayan ng karera niya. Tama, mali? Tama. O ngayon, tumigas ang leeg nila. O hindi naman natin pagkatao yun. Di ba? Pagkatao naman nila ang sinusukat ng mamamayan. Tama, mali? Nung sila'y tinulungan ninyo at hindi na lumingon dahil tumigas ang leeg, okay lang yun. Mag-move on tayo sa buhay. Tama, mali? Tama. Eh, talagang gano'n. Hindi naman lahat ng taong tinutulungan mo ay lilingon ka. Para huwag na sa mga loob natin, we move on. Para nung araw, yung first boyfriend mo, o second boyfriend mo, o second girlfriend mo, hiniwalayan ka. Hindi mo ngayon may asawa ka na. Diba? Naka-move on ka eh. Naka-survive ka. Ganon din tayo. Ngayon, basta tayo, mataan mo sa ilong natin lahat, natulungan natin siya. Yun naman yun. That is period. Now, we move on with our lives.
Yung tinalo natin dati, dahil sa inyo na ipanalo natin yung dati natin kasama, o baka ngayon kaya nyo nang ipanalo si Carlo Lopez. Kayo ang naglagay. Kayo rin ang mag-aalis. Tama ba? Ganun na. Yeah. Walang pait. Walang panira. Walang sisi. Hanggang ganun. Eh ako, dami ko ng bakokan. Ang daming beses ko na nadapa sa buhay. Kasi yan ang bakas ng leksyon ng buhay. Hindi yung ilang beses kang nadapa. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ilang beses kang bumangon. Exactly. Yung pagbangon mo ang bilangin mo. Huwag mong bilangin yung pagkakadapa. Dahil yun, mas maganda ang atmosphere ng buhay mo. Yung aura ng buhay mo. Kasi doon, marami kang ipagpapasalamat sa Diyos. Kapag yun ang nakita. Pwede ba? Total, nandiyan yan. Uy-upot. Pwede ba? Ang gawin nating congressman sa takdang panahon, sa araw ng pag-uuko, kayo ang husgado. Pwede ba natin ibalik si Congressman Carlo Lopez? Nagawa niya anim na congressman. Anim ang congressman sa Maynila. Ito pa maganda. 2 vice mayor na rin na na-produce niyo. 3 na actually. 3 na. Yung nakaupo ngayon. Tinulungan niyo rin yun eh. Tama mali? O sino-sino mga tinulungan yung vice mayor? Ako. Dahil sa inyo, naging vice mayor ako. Tama mali? Tama. At saka yung isa. Si Man. Tama naman. Tinulungan nyo ba? Tinulungan ba natin? Good for her. Nanalo siya. Tama mali? Sabi sa inyo, wala tayong pait eh. Walang bitterness dito talaga. O, nakagawa na kayo. 3 na. Ang nagawa ninyo, vice mayor. Pwede ba? Gawa tayo ng record ulit. Pang-4, na ipoproduce na kaagapay na vice mayor. Si Achesa. Pwede naman, no? May asim naman, no? Diba? Mukha lang yan 19. Naintindihan nyo na yun. Ako rin sa uwi. Ay siya raw ay graduate ng Lason. Sosyal. Dahil ko naman siya. Ako ay graduate ng Ateneo. Oh, Ateneo de Tondo. Tondo High School. But siya graduate ng political science. She knows the job. Plus the fact that yung tatay niya, dating vice mayor, alam niya, she knows how to be presiding officer of the City Council of Manila. Tama, no? Kaso, magaang ibenta? Oo, alam niyo bakit? Eh, alam mo pinakamahirap sa isang produkto, pag ang naglaban, Pepsodent at Colgate. Eh, yung kandidato natin, Colgate. Tama mali? See? Mas madaling ibenta. O, nandito naman, yung ating mga your questions. Ito nga pala, pasimplihin natin ha, pagdating ng takdang oras, yung kampanya. Simple lang, your Miss Choice Street. Yun lang, hanapin lang natin, your Miss Choice. Para madali. O, kasi pag your Miss Choice, yun yan eh. Pag your Miss Choice, dalawa lang kasi naman ang pagpipilian ninyo eh. Your Miss Choice, matamis. Yung kabila, Ladies Choice. Wala na ako sinabi, kayo may sinabi. Ayaw ko ng panira eh. Parang umasim ang mga mukha niya. Totoo naman. Yeah, totoo naman. Oh. Your Miss Choice na tayo straight. Nandito, Nico Evangelista. Romel Miranda. Bolong C. Awi Sia. Dami talagang kamag-anak nito. Puro kamag-anak. O, tsaka si Robbie Ong. O, may nilakan lang siya. At siyempre, ang laging nangongona.
sa District 2. Ayan. Ikaw naman eh. Ano Tagalog na number 1? Nangongona. Tama? Oh. Masipag naman to. Kabats ko to eh. Batch 98 kami nung usapan kami. Ang ating masiyal, Edward Tan. Kompleto na tayo. Tapos na. Uwi ano. Hindi kasi panatag naman ang kalooban ko eh. Bakit? Akala yun naniwala kayo sa akin? Ginawa niyo akong mayor? Kung ikukumpara doon sa mga naging katunggali ko, mabibigat yun ha. Uy, yung fairness naman, sumalangit tawa ang kaluluwa ni Mayor Lee. Oh, mabigat ng laban eh. Yung isa naman, si Joseph Estrada, dating presidente. Biruin mo, uhugin. Yung kinampanya niyo. Awa ng Diyos. Nagtagumpay ka. Pero at the end of the day, yung tagumpay, things of the past. Ang tanong, yung resulta, nagtrabaho ba? Naglingkod ba? Naging tapat ba sa kanyang tungkulin? Yun, ayos na ako dun. Oh. 2 mayor na. Oh, gawin natin, 3 mayor na. Ang i-produce nyo, babalik na ba tayo? Kaya? O, survey nga, survey. Ano lang, kakatuwaan lang. Hindi naman to, tapatin nyo lang ako. Anong feeling nyo sa barangay ninyo? Mananalo tayo. Yes, Yorme! Yes! That's right. Yes! Mahal tayo ng mga kapitbahay nyo. Yes! Ng mga kilala nyo. Yes, Yorme! Pinapipili nyo ba yan? Yes! Kasi konting taste na lang. Leg pa na. Leg pa na tayo sa Gedli. Hindi, ako basta ako, I always trust you. I always believe in you. Kaya nga kinakausap ko, sabi ko, alam mo, yung mga kagapay ko, nag-aabono pa sa akin yan nung araw. Totoo naman. Marami niya, gumawa pa ng sarili lang poster, sarili lang t-shirt, pamasahin nila, at tinitira lang namin doon, tinapayan. Nagkatalo kami sa tinapayan. Pero, hindi ko na kayo. Yun ang backbone of my success in politics. Kayo na. Kaya, kung nagawa nyo dati, rehearsal lang to. Uulitin lang natin. Inupo natin sila, tayo rin ang mag-aalis sa kanila. So, uwi kayo, umayo kayo, at magparami. Magpakababang loob kayo, kayong maninira, huwag kayong makikipag-away, but you have to be firm. Kasi matigas. Oo, ang loob, ang damdamin mo sa paniwala na ang inyong kandidato ay may prueba, may resibo, may nangyari, may naganap at pinakinabangan ng lungsod ng Maynila at ng mamamayan nito. Mano pa sa kasagsagan ng kadiliman ng buhay namin. Daman namin na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. At samahan nyo kami, together, we can make Manila great again. Mag-ingat ko yun, pagpalain wala kayo ng pong magkapa. Magandang gabi, Manila! Thank you. Maraming salamat po muli para pakasunayan. Yan ngayon na, napagod lang ako. Wala sa isang maingat na paglabas. Tuloy po, mga minamahal po namin kaalapay ng Distrito 2, sabay-sabay po natin muling ibalik ang sila ang iwanag ng ating minamahal na lungsod. At syempre po, sa lahat po natin kung mga kaagapay, pakiingatan
Hindi ako mahihira ka ba?